Ah, yan. Pag na-approve na po kayo ng sa KYC, C1 Link wallet natin, approve na kayo, mabubuksan nyo na po yan. Pag hindi pa kayo naka-approve KYC, hindi nyo po ito mabubuksan. Hindi, ito, katulad din sa akin. O yan, may mga transaction na po ako, nag-withdraw na, nag-deposit ng token. X-token po yan ha. Yan po, nagagamit na po natin. Pag approve na kayo ha, approve KYC. Pag hindi approve KYC, hindi nyo ito mabubuksan. Pag nabuksan nyo po ito, sa ilalim po nito, mayroong white paper. Yan o. Nasa ilalim po nito, yung, di ba sa kanan po, privacy policy, terms and service, yung Corbett white paper, i-click nyo po yon. Ayan. Try po natin i-click po ito. Yung nasa, nakikita nyo po itong nagalaw na mouse ko sa ilalim. Nakikita nyo? Bro, nakikita mo? Parang nawala yata Kita, ako. kita bro, kita, Yan. kita, kita. Okay. Bibilugan ko po ano. Ito po ang inyong i-click. Yan. Ito po ang pinaka-importante. Lahat po tayo ng mga C1 members, kailangan po magbasa tayo para hindi po tayo ng tanong ng tanong. Kung hindi po naman naintindihan, pwede po kayo magtanong. Pag pinilik po natin yan, ito po ay nasa 24 page. Nasa 24 page po ang ating light paper. Yung light paper po natin. Yan. Marami po yan. Okay. Ngayon, babasahin po natin yan. At pag-aaralan po natin kasi ito po hindi na po yan dadagdagan, hindi na babawasan yan. Ganyan na po yan. Yan na po yung na-approvean ng blockchain community. Yan, okay. Yan po, makikita natin ito po yung logo natin ng yung token natin, yung CBIT, yung Corbett CBIT. Yan, babasahin niyo po yan. Yan, Corbett token light paper po ang kanyan. Tapos may disclaimer. Yan. At October 17 po, 2024, inilabas po ito. Yan, yung the C1 Link Web3 team. Itong disclaimer po, yan, pwede nyo po yan isa-isahin at basahin, pagbulay-bulayin ninyo kasi po ito po yung isa sa importante po na kailangan po natin maintindihan. Ayan, nakalagay po dito, this document is not a white paper. Its purpose is to provide preliminary overview of the forthcoming launch and distribution of Corbett CBIT. The information contained herein is subject to change and will be updated in ordinance. Yan, yan po, babasahin niyo po yan. Ang dami po nating pag-aaralan. Yan, lahat po tayo mayroong ganito. Dito, pag-uusapan po natin kung ano po ang sitwasyon natin mga taga-Europe. Dahil address po ito sa lahat ng mga, sino po yung mga taga-Europe dito? May mga taga-Europe po ba dito sa loob? Basahin niyo po ito ng maayos kasi naka-address po, naka-address po ito sa mga taga-European. Ito po ay hindi ko rin masyadong maintindihan at kailangan tanungin natin, i-clear po natin kasi mahirap po magsalita at mahirap po magsabi kung ano po ang ibig sabihin nito. Kasi kailangan po ipaliwanag ito ng maayos. Kahit ako po ay marami akong tanong dito. Nabasa mo na ba ito, Coach AD? Di Coach pa AD, bro, di pa. Di pa ako nagbasa dyan. babasahin natin ito ng maayos kasi nakalagay dito ay hindi po hindi masyadong kwan sa atin, yung mga taga-Europe yun. Di ba? Kailangan din ito ay explain ng company. Kahit mabasa natin to, ano ba ang ibig sabihin nito sa mga residents sa Europe? Kasi nakalagay dito,
base sa pagkaintindi namin ni Laika, pinag-usapan nga namin, ay medyo hindi pa siya dito sa Europe, yung ating token. Hindi pa siya totally pasado. Yan. Ang nakalagay dito, 150 residents. Kaya kung sino mga nasa Europe, magkuha na po kayo. Mag-KYC na kayo. Ayan o. For a limited period during the initial token sale. Airdrop and exemption is made allowing the purchase of Scorbit tokens by no more than 150 residents per EU member state. Once this uh, three threshold is reached, no further purchase by UE residents will be permitted during the initial sales period. Purchases from the EU who fall under this exemption. Those who with the full understanding that. Yan po ay pag-uusapan natin dahil gusto ko po ito matanong doon sa management. Hindi ko masyadong makon po ito kung ano po yung ibig sabihin nito. Kasi mahirap po magsalita. Yung mga na-approve na po sa KYC, tulungan nyo po kami na basahin po lahat ito. Yan, katulad po nito. Yan, no offer or solicitation. Yan, anong ibig sabihin yan? Ang dami natin pag-aaralan. O yan, tapos itong sunod, yung summary, ito naman ay yung mga benefits, yung mga benepisyo, yung market opportunity. Yan, tungkol po ito sa C1 token, sa Scorbit at saka sa C1 wallet natin sa ecosystem. 24 kuan po ito, 24 page po ito. Yan po naman ay pwede natin basa-basahin ng paulit-ulit para pwede po kayo magtanong. Kahit ako po, ngayon ko lang po ito nabuksan o kagabi, binuksan namin mag-asawa. Yung light paper natin. Yan po. Magkakaroon lang po kayo ng ganito kapag approve na sa KYC. Doon sa wallet natin, sa C1 Link. Kung hindi pa kayo approve, yun po ang problema. Hindi natin mapapasok po yan. Ito kasi nabubuksan po na namin ang wallet. Kaya nasa loob po kasi ng wallet yung kanyan, yung light paper na yan. Light paper po hindi white paper. Marami po pang ilalagay dito kasi ang sticking, yun, nabuksan na pala yung kuan. Meron na pala dito. 6 months, 12 months, 24 and 48 months ang staking natin. Nakakuha na pala siya. Tapos ang NFT natin, susunod na. Yung mga NFT. Bale yung nasa MetaMask, yung sa OpenSea, alam ko papayagan din po Parang mapupunta rin po dito. Katulad po niya, no? Yung mga ganito, pwede rin po yan. Makikita, doon na lang makikita sa wallet na yon yung mga NFT. Kasi NFT po yon. Tingnan niyo po yung balik tayo. Ito po, yung mga iba-iba pong NFT yan. Yung nasa likod na yan. Kaya lang hindi pa nabubuksan. Iba-iba pong NFT yan. Kaya yung ating pong NFT sa Planet IX, pwede po ilagay doon. May ilalagay doon. Kasi parang yun po parang OpenSea. Meron tayong OpenSea. Kung sa Planet IX naman, meron tayong, ano bang meron tayo? Doon sa Planet IX. Marketplace. Marketplace bro, tawag doon. Yes, Yan din marketplace. yan. Pero yan din dito yan. sa wallet natin, Coach AD, globally, NFT. Lahat ng NFT lalagay dyan, di ba? Lahat. Lahat ng NFT pwede natin dito, parang mayroon tayong OpenSea. Parang ganito yan. Yan, ganito yon. Lahat ng NFT dito nakukuha, nakikita. Kahit anong i-type mo dito, makikita.
Yan, makikita dito. Ganon din sa atin. Isa yun sa magpapakon sa atin. Ibig sabihin Kasi di ba ka na-import natin yung ating Matic um, network, di ba? oo, oo. Network address. O ibig sabihin, pupunta rin siya dyan. Yung pagkakalam Lahat dito, ko. lahat sa kwan. Kaya nga Under Polygon yun eh, di ba? Di ba oo, yung sa ating MetaMask ay under Polygon yung mga NFT doon? Na oo. ipapasok dyan sa loob. Oh, kasi Ibig meron sabihin, tayong Polygon eh. Meron tayong Polygon. Doon sa meron. wallet natin, sa wallet natin, meron tayong Polygon. Tapos At may mga NFT rin katulad tayo sa nito, BNB. Tama yung BNB, yung mga tiger, yung lion, di ba? Mga BNB yun eh. oh, yan. Um, lahat na dito na sa wallet natin eh. Mga yung mga malalakas na blockchain. Ay, yung Ethereum, Polygon, USDT, BNB, na dito na eh. Na-approve na siya. Approve na siya. Kaya may sarili tayong wallet. You know, import your token. Explore transaction. Claim your first NFT. Dito yung mapupunta. Magkakaroon ng malaking value yun eh, yung NFT natin. Isa yun sa magpapaangat. Yan. Pwede ko na uling, dati may nilagay na ako ditong 1,400 token. Mabutit nilabas ko kasi nga ina-upgrade pa siya. Inaayos pa yung ating wallet. Dito, sa staking, dito tayo maghahatawan. 'Di ba? Ako, sabi ko nga, lahat lalagyan ko ito. Lahat. 48, 24, 12 months, 6 months. I-divide ko lahat dito yung token na meron tayo. Tapos dito, um, wait lang, withdraw. Okay. Kukuhanin ko na yung kuan. Yan, ilalabas ko na yan kasi gagawin ko na rin token. Ito, gagawin ko ng token yan. Marami pa akong kuan dito. Nasa 20,000 pa ito eh. 20,000 euro. Katulad nito, mag-try tayo. Ilalabas ko yan kasi nga ay i-convert na yan sa kuan eh. Sa Corbit. Ito, makikita nyo. Yan o, may i-convert na yan sa token natin. Yan. 772. Try natin. Magkuhan tayo. Magtanggal tayo. Kung titingnan natin kung mababalik doon nga, tanggalin natin to. Okay. Yan, tinanggal natin, nilagay natin sa labas. Okay, labas natin. Try natin kung magdadagdag nga. Wait lang nga kung magdadagdag doon. Wait lang. Parang naghang yata. Cancel pending. Hindi na yata internet. Wait lang. Yan. Tingnan natin kung nadagdag. Kung nadagdag. Ayun. Nagdagdag nga. Nadagdag siya. Nadagdagan siya. Kasi kung yun eh, 150. 150 euro ang kinansil natin. Tama ba? Tama nga. Tama. 150. Ngayon, cancelin uli natin. Ayan. Tapos yung 1,500 euro, cancelin din natin. Yan, dadami na yung balance ko ulit. Gagawin natin Corbit yan. Nakalala kasi sa Corbit yan eh.
tatransfer na natin sa Corvette. Ayun, meron na 9,000 euro na ulit ako. Pwede natin uling kansilin yung sa withdrawal. Okay, lilipat natin dyan. 1,000. Ang dami pa nito eh. Tingnan nyo, ang dami pa niyan. Yung 1,000, cancel ulit, dalawang 1,000. Yan. Ayun, yun muna, hanggang doon muna. Saka yung iba kasi may 2,000, 1,500, 3,000. Yan. Okay, para dumami yung balance natin. Pag dumami yung balance natin, nakalaan na yan sa Corvette. Bibili natin, sa swap natin. Tingnan natin. Ayun, meron na lang ulit ako 11,000 euro. 11,000 euro, pambili ng Corvette. Ang atin pong Corvette ay, ang value po ay, magkano ba coach? Ito yung value. Ito lang. Ang value po natin ay 0.0036. Tama ba? 3624? Coach Eddie? Isang zero lang. Isang zero. Sa 0 lang ba yun? Isang zero. Isang Okay. zero lang. Isang 0 lang. Okay, isang 0 lang pala. 3 cents. Parang 3 cents. 3 cents. 0.36 cents. Okay. 0.036. Alam ko 24 36, 24. Ganyan. Ngayon, compute ninyo kung kayo po ay merong 90,000, ayan na po. Di ba? Kung 100,000 meron kayo, pwede na yung compute, di ba? Coach ID. Pwede nyo na compute. Yung sa akin po, kinompute ko, bali, try natin compute. Siyempre, pera po natin yan eh. Tayo po magko-compute niyan. 69. 570. Okay. Kukumpitin natin. Try natin. 670,000. Itatimes sa 0.03624. Okay. Okay. Hindi pala. 500. Ayun. $20,000. Imagine nyo. Yung akin, $20,000. Magkano palitan ng dollars ngayon? 57. O, di 1 million. Compute mo 57 times 57. 57 times 57. O, di 1.2. Kulang-kulang 1.2. Ayaw mo yon? Milyonaryo ka na pala sa token mo ah. Ha? Milyonaryo ka na ngayon. Cents pa lang yung halaga. Pwede akong tawagin millionaire kasi nga, kinumpit natin eh. Lumabas yun eh. Di ba? O, yan. Compute din ninyo. Pag iyan po ay Coach Eddie nawala ng 0, halimbawa, ganito ang nangyari. 0.36. Nako, Coach Eddie. Kung ganyan na mangyayari, ano ang mangyayari natin? Ano ang mangyayari? Compute mo. Compute mo nga. Compute mo nga. Tingnan natin. Yung compute ko, nalaglag yung isang 0. Tinanggal yung isang 0. Compute natin. Ayan, times 0.36. Nako, Coach Eddie. $205,000. Times 57. Ita-times natin sa 57. Ayun, 11 million. Wow, 11 million. sana all. Ang matindi. Sana all. Ang matindi, and 3.6 kay Coach Aurelio. Hindi lang siya, pati si Ma'am Anali. Yung kay Pastor. 3.6 kay Coach Aurelio.
Ita-times natin sa 0.36. Naku po, 1.3 million dollar. Grabe naman yon. Yung kay Kwan, kay Ma'am Anali, 3.5 yata yon. Diba? 3.5. 3.5. Tatimes mo sa 0.36. 1.2 million dollar. Di ba? Kaya maraming yayaman. Coach AD. Maraming Diba yayaman. sinabi naman yan ni Founder, 12 to 24 months from now ay marami na mababagong buhay. Kaya yung dating lungkot, mapapalitan ng ngiti. Di ba? Dating negative, mapapalitan siya ng positive. Dati galit na galit, ngayon tuwan-tuwa naman siya. Ganyan ang mangyayari. Yan ay sa paghihintay natin. Hindi yan dahil sa company, hindi dahil yan sa leaders, kundi kayo naghintay. Kasi yung iba, Coach Ede, hindi nakapaghintay. Kaya, yun ang problema. Hindi sila nakapaghintay eh. Yung iba nakapaghintay, kaya, ayun. Wait lang.